Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 33, Paggawa sa ilalim ng mga kahirapan. Habang si Pablo ay maingat na iniharap sa kanyang mga nagbalik loob ang malinaw na pagtuturo ng banal na kasulatan tungkol sa wastong suporta ng gawain ng Diyos, at habang inaangkin niya para sa kanyang sarili bilang ministro ng Ebanghelyo ang kapangyarihang tumigil sa paggawa. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 9 versikulo 6, sa sekular na trabaho bilang isang paraan ng pag-asa sa sarili, ngunit sa iba't ibang panahon sa panahon ng kanyang ministeryo sa mga dakilang sentro ng sibilisasyon ay ginawa niya sa isang gawaing kamay para sa kanyang sariling pagpapanatili. Sa mga Hudyo, ang pisikal na pagpapagal ay hindi naisip na kakaiba o nakabababa. Sa pamamagitan ni Moises ay naturuan ang mga Hebreo na sanayin ang kanilang mga anak sa masipag na mga gawi, at itinuring na isang kasalanan ang pahintulutan ang mga kabataan na lumaki sa kamangmangan sa pisikal na paggawa. Kahit na ang isang bata ay dapat turuan para sa banal na katungkulan, ang kaalaman sa praktikal na buhay ay naisip na mahalaga. Bawat kabataan, mayaman man o mahirap ang kanyang mga magulang, ay tinuruan ng ilang pangangalakal. Ang mga magulang na iyon na nagpabihis sa pagbibigay ng gayong pagsasanay para sa kanilang mga anak ay itinuring na lumalayo sa tagubilin ng Panginoon. Alinsunod sa kaugaliang ito, maagang natutunan ni Pablo ang kalakalan ng paggawa ng tolda. Bago siya naging disipulo ni Kristo, si Pablo ay may mataas na posisyon at hindi umaasa sa manual na paggawa para sa suporta. Ngunit pagkatapos, kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pagpapasulong ng layunin ni Kristo, minsan ay ginamit niya ang kanyang pangangalakal upang magkaroon ng kabuhayan. Ito ang nangyari lalo na nang magtrabaho siya sa mga lugar kung saan maaaring hindi maunawaan ang kanyang motibo. Sa Tesalonika, una nating nabasa ang tungkol sa paggawa ni Pablo gamit ang kanyang mga kamay sa pagtitiwala sa sarili habang nangangaral ng salita. Sa pagsulat sa simbahan ng mga mananampalataya doon, ipinaalala niya sa kanila na siya ay maaaring maging mabigat sa kanila, at idinagdag, naaalala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap, sa paggawa gabit araw, sapagkat hindi kami mapapataw sa kanino man, tungkol sa inyo, ipinang-aral namin sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos. Unang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 6-9. At muli, sa kanyang ikalawang sulat sa kanila, ipinahayag niya na siya at ang kanyang kapwa manggagawa habang kasama nila ay hindi kumain ng tinapay ng sinumang tao ng walang bayad. Gabit araw ay nagtatrabaho kami, isinulat niya, upang hindi kami mabigatan sa kanino man sa inyo, hindi dahil sa wala kaming kapangyarihan, kundi upang gawin ang aming sarili na halimbawa sa inyo na sumunod sa amin. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 versikulo 8-9. Sa Tesalonika, nakilala ni Pablo ang mga tumangging magtrabaho gamit ang kanilang mga kamay. Sa klaseng ito siya pagkatapos ay sumulat, may ilan sa inyo na lumalakad ng walang kaayusan, na hindi gumagawa ng anuman, kundi mga maabala. Ngayon ang mga ganyan ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo, na sila'y magsaygawa ng may katahimikan, at kumain ng kanilang sariling tinapay. Habang nagtatrabaho sa Tesalonika, naging maingat si Pablo na magpakita sa harap ng gayong mga tao ng tamang halimbawa. Kahit noong kami ay kasama ninyo, ang isinulat niya, ito ang iniutos namin sa inyo, na kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ni hindi siya dapat kumain. Mga bersikulo 11, 12, 10. Sa bawat kapanahunan ay sinikap ni Satanas na sirain ang mga pagsisikap ng mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasok sa simbahan ng diwa ng panatisismo. Ganito ito noong panahon ni Pablo, at gayon din sa mga huling siglo noong panahon ng Reformasyon. Sina Wycliffe, Luther, at marami pang iba na nagpala sa mundo sa pamamagitan ng kanilang impluwensya at kanilang pananampalataya, ay nakatagpo ng mga panlilinlang kung saan ang kaaway ay naghahangad na humantong sa panatisismo na labis na masigasig, hindi balanse, at hindi banal na pag-iisip. Itinuro ng mga naliligaw na kaluluwa na ang pagkamit ng tunay na kabanalan ay nagdadala ng isipan sa itaas ng lahat ng makalupang kaisipan at umaakay sa mga tao na ganap na umiwas sa paggawa. Ang iba, na may matinding pananaw sa ilang teksto ng banal na kasulatan, ay nagturo na kasalanan ang gumawa, na ang mga Kristiyano ay hindi dapat mag-isip tungkol sa temporal na kapakanan ng kanilang sarili o ng kanilang mga pamilya, ngunit dapat nilang italaga ang kanilang buhay ng buo sa espiritual na mga bagay.
Ang pagtuturo at halimbawa ni Apostol Pablo ay isang pagsaway sa gayong matinding pananaw. Si Pablo ay hindi lubos na umaasa sa pagpapagal ng kanyang mga kamay para sa suporta habang nasa Tesalonika. Sa pagtukoy sa kanyang mga karanasan sa lungsod na iyon, sumulat siya sa mga mananampalataya sa Filipos bilang pagkilala sa mga kaloob na natanggap niya mula sa kanila habang nandoon, na nagsasabing, maging sa Tesalonika ay nagpadala kayo ng minsan at muli sa aking pangangailangan. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 16. Sa kabila ng katotohanang natanggap niya ang tulong na ito, siya ay maingat na nagharap sa mga taga-Tesalonika ng isang halimbawa ng kasipagan, upang walang sinuman ang makatuwirang magbintang sa kanya ng kasakiman, at gayon din ay yaong mga may panatikong pananaw tungkol sa manual na paggawa ay maaaring mabigyan ng praktikal na pagsaway. Noong unang dumalaw si Pablo sa Korinto, nasumpungan niya ang kanyang sarili sa mga taong naghihinala sa motibo ng mga estranghero. Ang mga Griego sa baybayin ay masugid na mga ngalakal. Napakatagal na nilang sinanay ang kanilang mga sarili sa matatalas na gawain sa negosyo, na sila ay naniwala na ang pakinabang ay kabanalan, at na ang kumita ng pera, maging sa patas na paraan o masama, ay kapuri-puri. Alam ni Pablo ang kanilang mga katangian, at hindi niya sila bibigyan ng pagkakataon na sabihin na ipinang-aral niya ang ebanghelyo upang pagyamanin ang kanyang sarili. Maaaring siya ay makatuwirang umangkin ng suporta mula sa kanyang mga tagapakinig na taga-Korinto, ngunit ang karapatang ito ay handa niyang talikuran, baka ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang at tagumpay bilang isang ministro ay mapinsala ng hindi makatarungang hinala na ipinangangaral niya ang ebanghelyo para sa pakinabang. Siya ay nagsisikap na alisin ang lahat ng pagkakataon para sa maling representasyon, upang ang puwersa ng kanyang mensahe ay hindi mawala. Di nagtagal pagkarating niya sa Korinto, natagpuan ni Pablo ang, isang Judeong nagngangalang Aquila, ipinanganak sa Ponto, kamakailan ay nagmula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Ang mga ito ay, sa parehong gawain, sa kanyang sarili. Pinalayas sa pamamagitan ng utos ni Claudio, na nag-utos sa lahat ng mga Hudyo na umalis sa Roma, sina Aquila at Priscilla ay dumating sa Korinto, kung saan sila ay nagtatag ng isang negosyo bilang mga tagagawa ng mga tolda. Si Pablo ay nagtanong tungkol sa kanila, at nalaman na sila ay may takot sa Diyos at nagsisikap na iwasan ang masasamang impluwensyang kanilang napapaligiran, siya'y tumira sa kanila, at gumawa. At siya'y nangatuwiran sa sinagoga tuwing Sabbath, at hinikayat ang mga tao, mga Hudyo at mga Griego. Gawa Kapitulo 18 Versikulo 2 hanggang 4. Nang maglaon, sina Silas at Timoteo ay sumama kay Pablo sa Korinto. Ang mga kapatid na ito ay nagdala ng mga pondo mula sa mga simbahan sa Macedonia, para sa suporta sa gawain. Sa kanyang ikalawang liham sa mga mananampalataya sa Korinto, na isinulat pagkatapos niyang magtayo ng isang malakas na simbahan doon. Nirepaso ni Pablo ang kanyang paraan ng pamumuhay kasama nila. Ako ba ay nakagawa ng isang pagkakasala, ang tanong niya, sa pagpapakababo ng aking sarili upang kayo ay dakilain, sapagkat ipinang-aral ko sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos ng walang bayad. Ninakawan ko ang ibang mga simbahan, na kumukuha ng kabayaran sa kanila, upang maglingkod sa inyo. At nang ako'y naruroon sa inyo, at nagkulang, ay hindi ako mabigat sa kanino man, sapagkat ang kulang sa akin ay tinustusan ng mga kapatid na nanggaling sa Macedonia, at sa lahat ng mga bagay ay iniingatan ko ang aking sarili na huwag maging pabigat sa inyo, at gayon din iniingatan ko ang sarili ko. Yamang nasa akin ang katotohanan ni Kristo, walang sinumang makapipigil sa akin sa pagmamataas na ito sa mga rehiyon ng Akaya. Ikalawang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 7 hanggang 10. Sinabi ni Pablo kung bakit niya sinundan ang kursong ito sa Korinto. Iyon ay upang hindi siya magbigay ng dahilan para sa kadostaan sa mga nagnanais ng pagkakataon. Ikalawang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 12. Habang nagtatrabaho siya sa paggawa ng tolda ay tapat din siyang nagtrabaho sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Siya mismo ang nagpahayag tungkol sa kanyang mga gawain, tunay na ang mga tanda ng isang apostol ay ginawa sa gitna ninyo sa buong pagtitiis, sa mga tanda, at mga kababalaghan, at mga makapangyarihang gawa. At idinagdag niya, sapagkat ano ito kung saan kayo ay nakababa sa ibang mga iglesia, maliban kung ako mismo ay hindi naging pabigat sa inyo. Patawarin mo ako sa mali. Narito, sa ikatlong pagkakataon ay handa akong pamaron sa iyo, at hindi ako magpapabigat sa inyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo.
At ako'y lubos na malugod na gugugol at gugugulin para sa inyo. Ikalawang Korinto Kapitulo 12 versikulo 12 hanggang 15. Sa mahabang panahon ng kanyang ministeryo sa Efeso, kung saan sa loob ng 3 taon ay nagpatuloy siya ng isang agresibong pagsisikap sa pag-eebanghelyo sa buong rehiyong iyon, muling nagtrabaho si Paul sa kanyang pangangalakal. Sa Efeso, gaya ng sa Korinto, ang apostol ay pinasigla ng presensya nina Aquila at Priscilla, na sumama sa kanyang pagbabalik sa Asia sa pagtatapos ng kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero. May ilan na tumutol sa pagpapagal ni Pablo gamit ang kanyang mga kamay, na nagpahayag na ito ay hindi naaayon sa gawain ng isang ministro ng ebanghelyo. Bakit dapat iugnay ni Pablo, isang ministrong may pinakamataas na ranggo, ang gawaing mekanikal sa pangangaral ng salita? Hindi ba ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa? Bakit kailangan niyang gumugol ng oras sa paggawa ng mga tolda na sa lahat ng hitsura ay maaaring ilagay sa mas mahusay na account? Ngunit hindi itinuring ni Paul na nawala ang panahong ginugol. Habang nagtatrabaho siya kasama si Aquila ay patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa dakilang guro, hindi nawawala ng pagkakataong makapagpatoto para sa tagapagligtas, at tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ang kanyang isip ay laging umaabot para sa espiritual na kaalaman. Binigyan niya ang kanyang mga kamanggagawa ng pagtuturo sa espiritual na mga bagay, at nagpakita rin siya ng isang halimbawa ng kasipagan at pagiging masinsinan. Siya ay isang mabilis, bihasang manggagawa, masigasig sa negosyo, masigasig sa espiritu, naglilingkod sa Panginoon. Roma Kapitulo 12 versikulo 11. Habang nagtatrabaho siya sa kanyang trabaho, ang apostol ay nagkaroon ng akses sa isang klase ng mga tao na hindi niya maaaring maabot. Ipinakita niya sa kanyang mga kasamahan na ang kasanayan sa karaniwang sining ay isang regalo mula sa Diyos, na nagbibigay ng kaloob at ng karunungan upang magamit ito ng tama. Itinuro niya na kahit sa araw-araw na pagpapagal ay dapat parangalan ang Diyos. Ang kanyang matigas na mga kamay ay hindi nakabawas sa puwersa ng kanyang kaunos-lunos na panawagan bilang isang Kristiyanong ministro. Kung minsan ay nagtatrabaho si Pablo sa gabi at araw, hindi lamang para sa kanyang sariling sustento, kundi upang matulungan niya ang kanyang mga kapwa manggagawa. Ibinahagi niya ang kanyang kinita kay Luke, at tinulungan niya si Timothy. Nagdusa pa nga siya minsan ng gutom, para maibsan niya ang mga pangangailangan ng iba. Ang kanyang buhay ay hindi makasarili. Sa pagtatapos ng kanyang ministeryo, sa okasyon ng kanyang solemn na pakikipag-usap sa mga matatanda ng Efeso, sa Mileto, may taas niya sa harap nila ang kanyang mga kamay na pinaghirapan, at sabihin, hindi ako nag-imbot ng pilak, o ginto, o damit ng sinuman. Oo, alam ninyo sa inyong sarili, na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan, at sa mga kasama ko. Ipinakita ko sa inyo ang lahat ng bagay, kung paanong sa paggawa ay nararapat ninyong alalayan ang mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, kung paanong sinabi niya, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa Kapitulo 20 versikulo 33 hanggang 35. Kung nadarama ng mga ministro na sila ay dumaranas ng hirap at kakapusan sa layunin ni Kristo, hayaan silang bisitahin sa imahinasyon ang pagawaan kung saan nagtrabaho si Pablo. Alalahanin nila na habang ang piniling tao ng Diyos ay gumagawa ng canvas, siya ay gumagawa para sa tinapay na makatarungan niyang kinita sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapagal bilang isang apostol. Ang trabaho ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Ang espiritu ng Catamaran ay sumisira sa kabanalan at nagdadalamati sa espiritu ng Diyos. Ang isang stagnant pool ay nakakasakit, ngunit ang isang dalisay, umaagos na batis ay nagpapakalat ng kalusugan at kagalakan sa lupain. Alam ni Pablo na ang mga nagpapabihis sa pisikal na gawain ay lalong madaling panahon ay nanghihina. Ninanais niyang turuan ang mga kabataang ministro na sa pamamagitan ng paggawa gamit ang kanilang mga kamay, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga kalamnan at litid, sila ay magiging malakas upang matiis ang mga pagpapagal at paghihirap na naghihintay sa kanila sa larangan ng Ebanghelyo. At napagtanto niya na ang kanyang sariling mga turo ay kulang sa sigla at puwersa kung hindi niya pananatilihing maayos ang lahat ng bahagi ng sistema. Ang mga tamad ay nawawala ang napakahalagang karanasang natamo ng isang tapat na pagganap ng mga karaniwang tungkulin sa buhay. Hindi ilan, ngunit libu-libong tao ang umiiral lamang upang ubusin ang mga pakinabang na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang awa sa kanila.
Nakakalimutan nilang dalhin sa Panginoon ang mga handog ng pasasalamat para sa mga kayamanan na ipinagkatiwala niya sa kanila. Nakalimutan nila na sa pamamagitan ng matalinong pangangalakal sa mga talentong ipinahiram sa kanila, sila ay magiging mga producer at mga mamimili. Kung nauunawaan nila ang gawaing nais ng Panginoon na gawin nila bilang kanyang tulong, hindi nila tatalikuran ang responsibilidad. Ang pagiging kapaki-pakinabang ng mga kabataang lalaki na nakadarama na sila ay tinawag ng Diyos upang mangaral, ay higit na nakasalalay sa paraan ng kanilang pagpasok sa kanilang mga gawain. Yaong mga pinili ng Diyos para sa gawain ng ministeryo ay magbibigay ng katibayan ng kanilang mataas na pagkatawag at sa lahat ng posibleng paraan ay magsisikap na umunlad sa mga magaling na manggagawa. Sisikapin nilang magkaroon ng karanasan na akma sa kanila upang magplano, mag-organisa, at magsagawa. Sa pagpapahalaga sa kasagreduhan ng kanilang tungkulin, sila, sa pamamagitan ng disiplina sa sarili, ay magiging higit at higit na katulad ng kanilang guro, na naghahayag ng kanyang kabutihan, pag-ibig, at katotohanan. At habang sila ay nagpapakita ng kataimtayman sa pagpapabuti ng mga talento na ipinagkatiwala sa kanila, dapat silang tulungan ng iglesia ng may katalinuhan. Hindi lahat ng nakadarama na sila ay tinawag upang mang-aral, ay dapat hikayatin na ihagis ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya kaagad sa simbahan para sa patuloy na suportang pinansyal. May panganib na ang ilan sa limitadong karanasan ay maaaring masira ng pambobola, at ng hindi matalinong paghihikayat na umasa ng buong suporta na independyente sa anumang seryosong pagsisikap sa kanilang bahagi. Ang mga paraan na nakatuon sa pagpapalawak ng gawain ng Diyos ay hindi dapat gamitin ng mga taong nagnanais na mang-aral lamang upang sila ay makatanggap ng suporta at sa gayon ay bigyang kasiyahan ang isang makasariling ambisyon para sa isang madaling buhay. Ang mga kabataang lalaki na nagnanais na gamitin ang kanilang mga kaloob sa gawain ng ministeryo, ay makakahanap ng isang kapaki-pakinabang na aral sa halimbawa ni Pablo sa Tesalonika, Corinto, Efeso, at iba pang mga lugar. Bagamat isang mahusay na tagapagsalita, at pinili ng Diyos na gumawa ng isang espesyal na gawain, hindi siya kailanman nakahihigit sa paggawa, ni hindi siya napapagod na magsakripisyo para sa layuning mahal niya. Hanggang sa kasalukuyang oras na ito, ang isinulat niya sa mga taga-Korinto, kami ay nagugutom, at nauuhaw, at hubad, at sinasampal, at walang tiyak na tahanan, at nangagpapagal, na gumagawa ng aming sariling mga kamay, na inaalipusta, kami ay nagpupala, sa pag-uusig, kami ay nagtitiis. Unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 11-12. Isa sa pinakadakila sa mga guro ng tao, masayang ginampanan ni Pablo ang pinakamababa at pinakamataas na tungkulin. Nang sa kanyang paglilingkod para sa master na mga pangyayari ay tila nangangailangan nito, kusang loob niyang pinaghirapan ang kanyang trabaho. Gayunpaman, siya ay laging handa na isasantabi ang kanyang secular na trabaho, upang matugunan ang pagsalungat ng mga kaaway ng Ebanghelyo, o upang mapabuti ang isang espesyal na pagkakataon upang makakuha ng mga kaluluwa kay Jesus. Ang kanyang kasigasigan at industriya ay isang pagsaway sa katamaran at pagnanais para sa kadalian. Nagpakita si Pablo ng isang halimbawa laban sa damdamin, pagkatapos ay nagkaroon ng impluwensya sa simbahan, na ang Ebanghelyo ay matagumpay na maihahayag lamang ng mga ganap na napalaya mula sa pangangailangan ng pisikal na pagpapagal. Inilarawan niya sa praktikal na paraan kung ano ang maaaring gawin ng mga banal na leko sa maraming lugar kung saan hindi alam ng mga tao ang mga katotohanan ng Ebanghelyo. Ang kanyang landas ay nagbigay inspirasyon sa maraming mapagpakumbabang manggagawa na may handering gawin ang kanilang makakaya upang isulong ang layunin ng Diyos, habang kasabay nito ay sinuportahan nila ang kanilang sarili sa araw-araw na paggawa. Si Aquila at Priscilla ay hindi tinawag upang ibigay ang kanilang buong panahon sa ministeryo ng Ebanghelyo, gayunpaman ang mga mapagpakumbabang manggagawang ito ay ginamit ng Diyos upang ipakita kay Apolos ang daan ng katotohanan ng higit na ganap. Gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang instrumental para sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin, at habang ang ilan na may natatanging talento ay pinili upang italaga ang lahat ng kanilang lakas sa gawain ng pagtuturo at pangangaral ng Ebanghelyo, marami pang iba, na hindi pa nagagawa ng mga kamay ng tao sa ordinasyon, ay tinawag na kumilos ng isang mahalagang bahagi sa pagliligtas ng kaluluwa. May isang malawak na larangan na bukas sa harap ng self-supporting gospel worker.
Marami ang maaaring magtamo ng mahahalagang karanasan sa ministeryo habang nagpapagal sa isang bahagi ng oras sa isang uri ng manual na paggawa, at sa paraang ito ay maaaring malinang ang malalakas na manggagawa para sa mahalagang paglilingkod sa nangangailangang mga larangan. Ang mapagsakripisyo sa sarili na lingkod ng Diyos na walang pagod sa paggawa sa salita at doktrina, ay nagdadala sa kanyang puso ng mabigat na pasanin. Hindi niya sinusukat ang kanyang trabaho ayon sa mga oras. Ang kanyang sahod ay hindi nakakaimpluwensya sa kanyang paggawa, ni hindi siya tinatalikuran sa kanyang tungkulin dahil sa hindi magandang kalagayan. Mula sa langit ay tinanggap niya ang kanyang atas, at sa langit ay hinahanap niya ang kanyang kabayaran kapag ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ay tapos na. Layunin ng Diyos na ang gayong mga manggagawa ay mapalaya mula sa hindi kinakailangang pagkabalisa, upang magkaroon sila ng buong pagkakataon na sundin ang utos ni Pablo kay Timoteo, pagbulay-bulayin mo ang mga bagay na ito, ibigay mo ang iyong sarili. Nang buo sa kanila, unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 15. Bagamat dapat silang mag-ingat na mag-ehersisyo ng sapat upang panatilihing masigla ang isip at katawan, gayunpaman hindi plano ng Diyos na dapat silang pilitin na gumugol ng malaking bahagi ng kanilang oras sa sekular na trabaho. Ang mga tapat na manggagawang ito, kahit na handang gumastos at gastusin para sa ebanghelyo, ay hindi nalilibre sa tukso. Kapag nahihirapan at nabibigatan ng pagkabalisa dahil sa kabiguan ng simbahan na mabigyan sila ng tamang pinansyal na suporta, ang ilan ay mabangis na sinasaktan ng manunukso. Kapag nakikita nilang gaanong pinapahalagahan ang kanilang mga pagpapagal, sila ay nanlulumo. Totoo, inaabangan nila ang panahon ng paghatol para sa kanilang makatarungang gawad, at ito ay nagpapalakas sa kanila, ngunit samantala ang kanilang mga pamilya ay dapat magkaroon ng pagkain at damit. Kung madarama nila na sila ay pinalaya mula sa kanilang banal na utos ay kusang loob nilang gagawin ang kanilang mga kamay. Ngunit napagtanto nila na ang kanilang oras ay para sa Diyos, sa kabila ng kakapusan ng mga taong dapat magbigay sa kanila ng sapat na pondo. Lumaban sila sa tukso na pumasok sa mga gawain na kung saan ay malapit na nilang mailagay ang kanilang mga sarili sa kabila ng pangangailangan, at patuloy silang nagsisikap para sa pagsulong ng layunin na mas mahal sa kanila kaysa sa buhay mismo. Upang magawa ito, maaari silang, gayunpaman, ay mapipilitang sundin ang halimbawa ni Pablo at gumawa ng ilang panahon sa manual na paggawa habang patuloy na ipagpatuloy ang kanilang ministerial na gawain. Ginagawa nila ito hindi para isulong ang kanilang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng layunin ng Diyos sa lupa. May mga pagkakataon na tila imposible sa lingkod ng Diyos na gawin ang gawaing kailangang gawin, dahil sa kakulangan ng paraan upang ipagpatuloy ang isang malakas, matatag na gawain. Ang ilan ay natatakot na sa mga pasilidad sa kanilang utos ay hindi nila magagawa ang lahat ng nararamdaman nilang tungkulin nilang gawin. Ngunit kung sila ay sumulong sa pananampalataya, ang kaligtasan ng Diyos ay mahahayag, at ang kasaganaan ay dadalo sa kanilang mga pagsisikap. Siya na nag-utos sa kanyang mga tagasunod na pumunta sa lahat ng bahagi ng mundo ay aalalayan ang bawat manggagawa na sa pagsunod sa kanyang utos ay naghahangad na ipahayag ang kanyang mensahe. Sa pagpapatibay ng kanyang gawain, hindi palaging ginagawang malinaw ng Panginoon ang lahat sa harap ng kanyang mga lingkod. Kung minsan ay sinusubukan niya ang pagtitiwala ng kanyang mga tao sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pangyayari na nag-uudyok sa kanila na sumulong ng may pananampalataya. Kadalasan ay dinadala niya sila sa makipot at pagsubok na mga lugar, at inaanyayahan sila na pasulong kapag ang kanilang mga paa ay tila umaapaw sa tubig ng Jordan. Sa gayong mga pagkakataon, kapag ang mga panalangin ng kanyang mga lingkod ay umaakyat sa kanya ng may time na pananampalataya, na binubuksan ng Diyos ang daan sa harap nila at inilabas sila sa isang malawak na lugar. Kapag nakilala ng mga mensahero ng Diyos ang kanilang mga pananagutan sa mga nangangailangang bahagi ng ubasan ng Panginoon, at sa diwa ng dalubhasang manggagawa ay walang pagod na gumagawa para sa pagbabagong loob ng mga kaluluwa, ang mga anghel ng Diyos ay maghahanda ng daan sa harap nila, at ang mga paraan na kailangan para sa pagpapatuloy ng gawain ay ibibigay. Yaong mga naliwanagan ay malayang magbibigay upang suportahan ang gawaing ginawa para sa kanila. Sagana silang tutugan sa bawat tawag ng tulong, at ang Espiritu ng Diyos ay kikilos sa kanilang mga puso upang itaguyod ang layunin ng Panginoon hindi lamang sa mga tahanan, kundi sa mga rehiyon sa kabila. Sa gayon ang lakas ay darating sa mga manggagawa sa ibang mga lugar,
at ang gawain ng Panginoon ay susulong sa kanyang sariling itinakda na paraan. Dito nagtatapos ang Kabanata 33. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.